Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. And our today's word in which we need to agree, believe, claim, and declare. As what I repeatedly say, it is not sufficient for the word of God that we will just read it, study it, or hear it from someone who is teaching and preaching to us. We have to agree it wholeheartedly, believe it wholeheartedly, claim it wholeheartedly, and declare it wholeheartedly so that there will be manifestations in our lives. And let us read here, brethren in Christ, in Psalms 51:10, Tagalog ang Biblia. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. And in Amplified version, Psalms 51:10, create in me a clean heart, O God, and renew a right, persevering, and steadfast spirit within me. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know mga kapatid na ang author ng Book of Psalm chapter 51 is no other than King David himself. And we all know, brethren in Christ, na kung paano tinawag si King David mula sa pagiging ordinaryong pastol tungo sa pagiging hari ng Israel. At siya po ay tinagurian a man after God's own heart, brethren in Christ, and he was the second king sa United Kingdom nung buo pa ho ang Israel. At dito, mga kapatid, ay ito ang panahon na si King David ay nagkasala ng tinatawag natin pangangalun niya, mga kapatid, dahil we all know the story na ito po yung panahon na nakasakit siya sa puso po ng Diyos. Hindi lamang siya tinawag a man after God's own heart, kundi pusong usapan ito mga kapatid, kasi kung tayo ay nagtatagumpay, it's because of the heart that we have. At kung tayo rin naman ay nabibigo, it's because the heart that we have, brethren in Christ. Kaya nung magkasala si King David, mga kapatid, ay ito ang kanyang panalangin sa Diyos, na ang sabi niya sa Panginoon, likhaan mo ako ng isang malinis na puso. Kasi mga kapatid, alam naman po natin, even in the teaching of our Lord Jesus Christ, na ang pagpatay, pangangalun niya, yung ating mga kalikuan, kasalanan ay nanggagaling sa puso. Kaya it's a matter of the heart that we have before the Lord. Kaya again, nung si David ay magkasala, ang panalangin niya sa Panginoon ay, likhaan mo ako ng isang malinis na puso. Kasi alam naman po natin na pag marumi ang ating puso, marumi ang ating iisipin, marumi ang ating sasalitain, marumi ang ating gagawin. Kaya sabi ni King David, malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu. Here, ang spirit na tinutukoy dahil small letter, ito po ay espiritu ng tao. Because we were created, mga kapatid, in three aspects. At yan po ay ang espiritu, katawan, at kaluluwa, mga kapatid. Kaya nga po dito ang sabi po ni King David, magbago ka ng isang matuwid na espiritu. Alam niyo po, minsan pag sinasabing espiritu, ito po ay tumutukoy sa pagkatao, mga kapatid. Kaya kita nga po kapag hindi magandang ating attitude, hindi magandang ating behavior, hindi magandang ating character, ang sasabihin niya, ang pangit naman ng espiritu mo. Kaya dito mga kapatid, ang espiritu speaks also
sa personality ng isang tao. Gayunpaman, ang dalangin ni King David ay hindi lamang magkaroon siya ng malinis na puso, kundi magkaroon rin po siya, mga kapatid, ng matuwid na espiritu. And remember, brethren in Christ, that only God can change the lives of people. Wala pong relihiyon, walang denominasyon, walang organisasyon na makapagpapabago ng tao. Only God can change ng isang buhay, mga kapatid. At dito, mga kapatid, sa Amplified, identify niya ang matuwid na espiritu, na kapag sinasabing matuwid na espiritu, ito daw po, mga kapatid, ay right, persevering and steadfast spirit, brethren in Christ. Kaya napakahalaga ho na maunawaan po natin ito dahil again, kapag hindi po natin ito maunawaan, mga kapatid, ay para bang marami kasing mga Kristiyano na para bang nating change. Bakit? Kasi hindi po nila nauunawaan na once na tayo ay maging anak ng Diyos, born again Kristiyano at mananampalataya, our spirit ay nabago, ang ating puso ay nalinis, mga kapatid. At of course, kung mayroon tayong binagong espiritu, again, which refers sa ating pagkatao, at mayroon tayong malinis na puso, of course, ang ating iisipin, ang ating sasalitain, ang ating gagawin, pawang mga matuwid at mabuting bagay, mga kapatid. That's why our today's message entitled, A Kind of Heart God Created Within Us. Dapat lahat ng mga anak ng Diyos, born again Kristiyano, ay nagtataglay ng ganitong uri ng puso. Kasi again, mga kapatid, pag pinag-usapan nating spirit speaks about the personality of men, brethren in Christ, na andyan yung attitude, na andyan ang behavior, na andyan ang character, yung ating buong pagkatao. Once na mayroon tayong dalisay at sabihin natin na dalisay na puso, malinis na puso at busilak na puso, mga kapatid. And our today's promises, we are going to acronym the word Proverbs, P-R-O-V-E-R-B-S, brethren in Christ. At ito, mga kapatid, ang dapat nating taglayin na puso. Again, if we are children of God, we are believers, we are Christians, we are born again, then, brethren in Christ, we have to possess this kind of heart. First point, this heart has its persevering spirit within. Mayroon po itong persevering, mga kapatid. Yung pag sinabing persevering, brethren in Christ, ito yung pusong nagpapatuloy. Hindi po yung puso, mga kapatid, na ningas kugon, ang dali mag-alab, pero ang dali din lumamig. Mga kapatid, ito yung puso na paalab ng paalab ng paalab ng paalab ng paalab, mga kapatid. Preserving yung tinatawag natin na ito yung pusong nagpapatuloy. Persevering, should I say. Kailangan nagpe-persevere tayo kasi alam nyo po, minsan, mga kapatid, why people do not continue serving the Lord is because they don't have persevering spirit. Wala silang mapagpatuloy na espiritu, lalo na sa ating panahon. Ang daming mga challenges, ang daming mga trials, ang daming mga testings, brethren in Christ. May mga tribulations tayong mga pinagdadaanan, may mga troubles tayong mga pinagdadaanan, may mga temptations tayong mga pinagdadaanan. Kapag wala tayong persevering spirit, automatically we will quit, we will stop, we will not continue, brethren in Christ. Pero again, tayong mga anak ng Diyos, born again Kristiyano at mananampalataya, ay mayroon po tayong persevering spirit na despite of all challenges that we are facing in life, magpapatuloy tayong maglingkod sa Panginoon
because we have this kind of spirit. And second point, this heart has its renewed spirit within. Mga kapatid, mayroon na tayong binagong puso. Kasi tulad ng sinasabi ko nga, what is the abundant of the heart, the mouth speaketh. Kung ano po yung ating mga sinasalita, yan lang po ay nanggagaling sa puso. Kaya hindi pwede na sasabi na, ay bulaklak lang yan ng aking bibig. Hindi po. Once na binigkas natin ang isang salita, tiyak iyan ay galing sa ating puso. Kaya nga po, ang malalaman natin, ang isang tao kapag binago ang kanyang puso, kasi magaganda, maiinam, at mabubuti ang kanyang sasalitain, mga kapatid. Kasi hindi pwede na ang sabi ng ating Panginoon na ang isang punong mabuti ay magbunga ng masama, or vice versa, hindi pwedeng magbunga ng mabuti ang isang masamang puno. Kaya dito mga kapatid, what is the abundant of the hearts? Sabi ng Panginoon, the mouth speaketh. Kaya kapag binago ang ating puso, mga kapatid, uulitin ko, magiging maganda ang ating mga sasalitain, magiging mabuting ating sasalitain, at magiging mainam ang ating sasalitain. Kaya ito po ang katunayan that we have a renewed spirit within. And third point, this heart has its overcoming spirit within. Mayroon po tayong espiritu na mayroong kaisipan ng mapagtagumpay, na pag dumarating ang problema, dumarating ang pagsubok, dumarating ang pag-uusig, ang laging nasa kaisipan natin ay mapagtatagumpayan ko ito. Because meron tayong overcoming spirit. Kasi alam nyo po, yung mga taong walang overcoming spirit, they're always negative. Wala pa nga ang problema, nako, baka hindi ko ito makakayanan, baka hindi ko ito mapagtatagumpayan, baka hindi ko ito malalagpasan. Mga kapatid, yung mga gayon, they don't have overcoming spirit. Pero kapag tayo ay may mga overcoming spirit, brethren in Christ, wala pa ang problema, positibo na tayo. Nariyan na ang problema, positibo pa rin tayo hanggang sa tayo ay magtagumpay, mga kapatid. Dahil maging po si Apostle Paul ay in-encourage siya, mga Corinthians, na walang pagsubok na dumating sa buhay natin na hindi natin kayang pagtagumpayan. So every problem that we are facing, brethren in Christ, ay tiyak na tayo ay magtatagumpay if ever na tayo po ay mayroon po tayong puso na mayroon pong overcoming spirit. And fourth point, this heart has its valiant spirit within. Kailangan tayo ay bold, courageous, brethren in Christ. Bold enough tayo. Hindi pwede yung matatakutin. Hindi pwede yung para bang bahag ang buntot, mga kapatid. Kasi alam nyo po yung iba, why they do not try, why they do not step out, is because wala silang valiant spirit, wala silang bold spirit, brethren in Christ. Kaya kailangan ng mga anak ng Diyos, mga kapatid, ay tayo ay mga matatapang. Kaya nga, di ba, maging si Joshua, nung siya po ay maging successor ni Moses, ang sabi ng Diyos, be strong and be courageous. Mga kapatid, mahalaga ho na tayo ay brave, tayo po ay bold, brethren in Christ, tayo po ay valiant, tayo po ay sabihin natin matapang, mga kapatid, pagdating po sa buhay na ito. Dahil kapag mahina ang iyong loob, mga kapatid, hindi tayo magtatagumpay. Kailangan matapang tayo, because kapag we are valiant enough, we will step out from our comfort zone, brethren in Christ. If we are valiant enough, hindi po tayo matatakot humakbang maging sa mga bagay na hindi pa natin alam. Because, again, kung may nakakabatid ng what is the best for us, and that is our Lord Jesus Christ. And of course, brethren in Christ, fifth point, this heart has its
empowered spirit within. In-empowered tayo. Bakit? Empowered ang ating spirit kasi naandyan ang Holy Spirit. Brethren in Christ, napakapalad nga po natin because in the Old Testament, ang mayroon lamang sabihin natin mga kapatid, ang nilulukuban lang ng banal na espiritu ay ang mga priest or mga saserdote, mga hari at mga propeta. Pero sa ating panahon, all the flesh, youth man tayo, adult man tayo, woman man tayo, men man tayo. Kaya pinapisan ito sa Joel na I will pour out my spirit upon all flesh. Kaya mga kapatid, lahat tayo ay pinanananahanan na ng Espiritu Santo, and this Spirit empowered our spirit para lalo tayong maging submissive, para lalo tayong maging obedient, brethren in Christ, at para tayo lalong makapamuhay ng buhay na ayon sa kalooban po ng Diyos. Kaya we have been empowered by the Holy Spirit. Yung ating spirit ay in-empowered ng Holy Spirit. At hindi lamang po yan, ang third person ang nananahan sa atin, yung Holy Spirit. Even the Spirit of Jesus Christ is living in our hearts. What power we have, brethren in Christ, na yung ating Espiritu, in-empowered na ng Holy Spirit, the third person, at nananahan pa ang Espiritu ni Kristo sa ating puso. Brethren in Christ, ano pa ba ang kulang? We have been empowered totally para lang makapamuhay sa buhay na ito ng buhay na ayon sa kalooban po ng Diyos. And of course, 6th point, this heart has its right spirit within. Mayroon na tayong tamang espiritu, mga kapatid, dahil again, kung kanina ang ating espiritu ay nirenew, binago, dinalisay, kaya may mga malinis na tayong puso, mga kapatid, ngayon mayroon tayong tamang puso. Bakit po naging tama ang ating puso? Kasi minsan, ang mga motibo natin hindi tama. May mga motibong hindi maganda. Alam nyo po, mga kapatid, kapag mali ang ating puso, we will have a wrong motive. Pero kapag tayo, mga kapatid, ay mayroong tamang puso, we will also have a right motive. Kaya kita nyo po, mga kapatid, minsan, hindi lahat ng mga taong gumagawa sa ubasan ng Diyos ay mayroong tamang motibo. May mga gumagawa sa ubasan ng Diyos for self-gain na tinatawag para mayroong makamtan, mayroong makuha, mayroong mga ganun, mga kapatid. And that is the wrong motive. Pero ang tamang motibo, mga kapatid, mayroon tayong puso na generous, mapagbigay, whatever we have, ay hindi tayo nagiging maramot kay Lord. Why? Kasi may tama tayong motibo, mga kapatid. Kaya napakahalaga po ang tamang motibo kasi kapag may right spirit tayo, we'll be having a right motive, and then of course, all that we plan, all that we do, all that we say, brethren in Christ, ay magiging tama. Kaya, again, mahalaga na tayo ay mayroon tamang espiritu. And of course, brethren in Christ, 7th point, this heart has its blessed spirit within. Pinagpala ang ating espiritu, mga kapatid. Kaya, kung lagi po ninyong naririnig, pinagpala ang buong aspeto natin ng Diyos. We have been blessed by the Lord. Even our soul is blessed. Even our spirit is blessed. Even our body is blessed. Have you recalled ng sinabi po ni Beloved John, brethren in Christ, sa kanyang third epistles, na ang sabi ni John's prayer niya kay Gayo, sabi niya, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health even as thy soul prospereth. Kaya mga kapatid, dito pinagpala ang ating espiritu, pinagpala ang ating kaluluwa, pinagpala ang ating katawan. Kasi parang domino effect yan, mga kapatid, na once our spirit is blessed, then our soul will be blessed and also our body will be blessed. Kapag
ito po ay nag-domino effect sa ating buhay. Hindi pa pwede na pinagaling na tayo or ligtas na tayo sa kaluluwa, tapos hindi tayo ligtas sa katawan. Mga kapatid, kapag once na iniligtas na tayo, domino effect yan. Once na pinagpala tayo, domino effect yan. In fact, grabe ang pagdaloy ng blessings ng Lord from us hanggang sa fourth generation dadaloy ang blessings ng ating Panginoon. Hindi lamang ang buong aspeto ang napagpapala, even our entire family, brethren in Christ. And of course, last point, 8th point, this heart has its steadfast spirit within. Mayroon po tayong steadfast, mga kapatid. Ang sarap pakinggan ng steadfast. Yung steadfast na, mga kapatid, na para bang tatapusin natin. What we started ay tatapusin natin. Maging ang Panginoon steadfast, brethren in Christ. Bakit po naging steadfast siya? Dahil kung hindi steadfast ang Panginoon, ay hindi niya tatapusin. In fact, di ba, 3 beses siya nanalangin sa Ama na ang wika niya, Ama, kung maaari, alisin mo ang sarong ito, yung kamatayan sa krus. Pero sabi niya, not my will be done, but your will be done. Alam niyo po, ang mayroong mga steadfast spirit, they denied themselves. They do not base on their obedience sa kanilang mga feelings, brethren in Christ, kundi maging tayo, pagod man tayo, medyo parang sabihin natin, mga kapatid, para bang dumarating tayo minsan sa mga disappointment, discouragement, distress, pero lagi nating sinasabi, not my will be done, but your will be done. Yan po ang pagkakaroon ng mapagpatuloy na espiritu, steadfast spirit, brethren in Christ. We are not considering what we feel, brethren in Christ. We are not considering what we see. We are not considering what we hear. Bakit? Kasi we walk not by sight, but we walk by faith, brethren in Christ. Kaya, yan po ang being steadfast, mga kapatid, na hindi tayo magiging steadfast if we always consider ourselves. Let us try deny ourselves, brethren in Christ, at magiging steadfast tayo. At ang ating laging sinasabi, Lord, pagod man ako, hindi ko man kaya, that my will be done, but yours be done. Kaya maganda po ang pagkakaroon ng steadfast spirit, brethren in Christ. To sum up of our today's message, which entitled A Kind of Heart God Created Within Us, and our today's promises, we acronym the word Proverbs, Proverbs. First point, this heart has its persevering spirit within. Second point, this heart has its renewed spirit within. Third point, this heart has its overcoming spirit within. Fourth point, this heart has its valiant spirit within. And fifth point, this heart has its empowered spirit within. And sixth point, this heart has its right spirit within. And seventh point, this heart has its blessed spirit within. And eighth point, last point, this heart has its steadfast spirit within. And these are the acronym of the word Proverbs: preserving spirit, renewed spirit, overcoming spirit, valiant spirit, empowered spirit, right spirit, blessed spirit, steadfast spirit within. And this is the kind of heart God created within us. Salamat sa Diyos dahil mayroon tayong binagong puso, mayroon tayong dalisay na puso, mayroon tayong malinis na puso, mayroon tayong ganap na puso, mayroon tayong busilak na puso, kaya mayroon tayong kagandahang loob, mayroon tayong kabutihang loob, at mayroon tayong ginintuang kalooban, mga kapatid. And our to this grace, ang biyaya, ang naglinis, nagbago at nagpabanal sa ating mga puso, kaya't ang ating pamumuhay, pagkatao at espiritu ay nabagong totoo.
Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ, ang biyaya ang naglinis, nagbago at nagpabanal sa ating mga puso, kaya't ang ating pamumuhay, pagkatao at espiritu ay nabagong totoo. To God be all the glory. Let us pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, katapatan at kadakilaan sa aming buhay. Salamat din sa iyong katuwiran, kabanalan at iyong kapangyarihan. Salamat dahil iningatan mo kami sa buong magdamag, Panginoon, because you've covered us with your precious blood. Salamat dahil sa tuwing kami ay gigising, taglay-taglay namin ang biyaya ng kalakasan, biyaya ng kalusugan, malayo sa mga sakit at karamdaman, malayo sa mga disgrasya at kapahamakan, malayo sa mga mabibigat na pagsubok at problema, malayo sa mga lalang at gawa ng kaaway. Thank you so much sa inyong probisyon, Panginoon, dahil kami na iyong mga anak ay hindi po ninyo pinagkukulang. Truly that your grace is sufficient and more than enough for us. Salamat God dahil sa bawat araw ay may panibagong laang biyaya kayo at panibagong laang pagpapala kayo. That's why today we are expecting that we will receive all the blessings that you have prepared for us today. Salamat Panginoon dahil you blessed us already. Ang buong aspeto ng aming buhay ay pinagpala mo na. You bless us spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially. And salamat Panginoon dahil you made us vessels and channel of blessings to everyone. That's why today once again kami po ay magiging pagpapala sa aming pamilya, magiging pagpapala sa aming iglesia, magiging pagpapala sa aming komunidad, magiging pagpapala sa kumpanyang aming pinagtatrabahuan, magiging pagpapala sa negosyo na aming pinangangasiwaan. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na ngayon ay nakikinig whenever they have prayers, God. Ang pinanghahawakan namin ang iyong pangako na ang wika mo, Panginoon, anuman po ang aming hingin sa Ama, sa iyong pangalan ay iyong pong ipagkakalob sa amin. Kaya right now, hinihiling po namin sa Ama in your name, Jesus, na kung may nangangailangan ng kaligtasan, grant them salvation. Kung may nangangailangan ng kagalingan, grant them healing. Kung may nangangailangan ng kalakasan, grant them strength. Kung may nangangailangan ng katugunan, grant them your provisions. At ano pa man, Lord, ang kanilang mga hinihiling, Lord, this is our privilege as your children na wala kaming hihingin na hindi po ninyo ibibigay. Thank you, Jesus, because you are our good Father. Salamat, Jesus, because you have created within us, Lord, ng isang dalisay, pinagpalang puso, malinis na puso, ganap na puso, at gininto ang puso, Panginoon. And our hearts, Lord, we're praying that we will be like David, a heart after your own heart, Jesus. Salamat God, salamat Jesus, and this all we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.